Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na ang focus ay ang pangangalaga sa ating mga nakatatanda. Naranasan niyo na po ba ang gumugol ng 7 oras na nakahiga sa kama, pero sa inyong paggising ay pakiramdam niyo ay puyat pa rin at nanghihina? Ang katotohanan po, hindi kayo nahihirapang matulog dahil lamang sa inyong edad. Nahihirapan po kayo dahil sa 4 na gawi sa maghapon na mukhang simple lang, ngunit tahimik na nagnanakaw ng inyong tulog gabi-gabi. Pagkatapos ng edad na 60, marami ang naniniwala na sila ay may malalang insomnia dahil tumatanda na ang katawan o hindi na gumagana ng maayos ang kanilang internal clock. Pero ang katotohanan po ay mas simple pa kaysa riyan. Ang tulog ay hindi basta-basta nawawala. Ito po ay kinukuha. Minsan, ito ay dahil sa isang maliit na bagay tulad ng asul na ilaw mula sa screen ng cellphone, isang hapunan na masyadong gabi, o ang sobrang pag-upo sa buong araw nang hindi namamalayan. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 4 na karaniwang gawi na tahimik na nagdudulot ng problema sa pagtulog sa ating mga senior. At higit sa lahat, ituturo ko sa inyo kung paano dahan-dahang ayusin ang bawat isa para makapagsimula kayong matulog ng mahimbing at natural muli sa loob lamang ng 3 gabi. Pakiusap po, samahan ninyo ako hanggang sa dulo dahil ang huling bahagi ng video na ito ay may mensaheng para mismo sa inyong katawan. Magsimula po tayo sa pinakasimpleng pagkakamali na siya ring pinakakaraniwan sa panahon ngayon. Unang pagkakamali, ang asul na ilaw mula sa mga electronic device. Madalas po ba kayong tumitingin sa inyong cellphone bago matulog o hinahayaang bukas ang telebisyon para makatulong sa inyong pag-aantok? Kung oo, ito na marahil ang tahimik na dahilan kung bakit hindi maganda ang tulog ninyo at maaaring hindi nyo pa ito namamalayan. Ang ilaw na nagmumula sa mga gadget tulad ng cellphone, telebisyon, tablet at laptop ay naglalaman ng tinatawag na blue light o asul na ilaw. Ang ganitong uri ng ilaw ay may haba ng alon na katulad ng natural na liwanag ng araw. Kapag ang inyong mga mata ay nalantad dito sa gabi, lalo na sa isang madilim na silid, nalilito po ang inyong utak at inaakalang araw pa. Dahil sa pagkalitong iyon, pinipigilan ng inyong katawan ang paggawa ng melatonin. Ang melatonin ay ang hormone na tumutulong sa inyo na makaramdam ng antok, manatiling tulog sa buong gabi, at panatilihing nasa tamang oras ang inyong schedule ng pagtulog. Ito ang dahilan kung bakit maaari kayong manatiling gising ng ilang oras nang hindi makatulog o magising sa kalagitnaan ng gabi at hindi na makabalik sa pagtulog kahit anong gawin ninyo. At kinaumagahan, pakiramdam nyo ay pagod, mabigat ang ulo, at hindi na gaanong matalas ang inyong memorya kahit pa gumugol kayo ng 7 oras sa kama. Ang nakakalito pa sa blue light ay hindi kailangang malakas ito para magdulot ng problema. Kahit ang mahinang ilaw lang mula sa cellphone sa isang madilim na kwarto ay sapat na para guluhin ang pakiramdam ng inyong utak sa oras at sirain ang ritmo ng inyong katawan. Kaya ano po ang maaari ninyong gawin? Isang simple ngunit napakalakas na hakbang ay ang patayin ang lahat ng electronic devices kahit 1 oras bago ang plano ninyong pagtulog. Sa halip na tumitig sa screen, subukang magbasa ng libro, makinig sa mahinahong musika, gumawa ng magagaan na breathing exercises, o simpleng humiga lang ng tahimik sa dilim. Ang mga gawaing ito ay nakakatulong
na pakalmahin ang utak at binibigyan ang melatonin ng espasyo na kailangan nito para magsimulang gumana muli. Kung talagang kailangan ninyong gamitin ang inyong cellphone sa gabi, i-on ang night mode, hinaan ang brightness hanggat maaari, o magsuot ng espesyal na salamin na humaharang sa blue light. Ang mga maliliit na pagbabagong ito ay maaaring magpababa ng dami ng blue light na natatanggap ng inyong mga mata at makatulong na protektahan ang inyong tulog ng mas natural. Subukan nyo lang pong gawin ang isang pagbabagong ito sa loob ng ilang gabi at baka mapansin ninyo ang isang malaking pagkakaiba. Baka mas madali kayong antukin, mas mahimbing ang tulog, at magising na mas guminhawa ang pakiramdam, mas magaan, at mas malinaw ang isip. Kung pamilyar sa inyo ang karanasang ito, pakiusap po na mag-iwan ng komento para suportahan ang ating usapan. Marami pa pong iba na tulad ninyo ang maaaring makinabang sa kaalamang ito. Ang blue light ay isang maling senyales na ipinapadala sa utak. Ngunit, hindi lang ilaw ang nakakalito sa inyong katawan kung kailan oras na para magpahinga. May isa pang senyales na nagmumula sa loob. Mas tahimik ito, ngunit may malalim na epekto sa kalidad ng inyong pagtulog. Ikalawang pagkakamali, masyadong gabing paghahapunan o sobrang pagkain. Maraming nakatatanda ang mag-isang naninirahan. Hindi na nila kailangang mag-alala sa pagsundo sa mga anak o pagtatrabaho hanggang gabi. Kaya ang oras ng hapunan ay nagiging mas flexible. Minsan, alas 7, minsan, alas 8, at sa iba pa nga ay pagkatapos pa ng alas 9 ng gabi. Ang iba naman ay maagang naghahapunan, ngunit nagugutom ulit kalaunan, kaya nagdaragdag sila ng isang merienda bago matulog. Ito ay maaaring mukhang isang simpleng pagpili, ngunit maaaring isa ito sa mga nakatagong dahilan kung bakit kayo nahihirapan sa pagtulog. Kapag kumain kayo ng hapunan ng masyadong gabi o kumain ng sobra, ang inyong digestive system ay nananatiling aktibo habang sinusubukan ng inyong katawan na magdahan-dahan at magpahinga. Ang tiyan ay patuloy na gumagana. Ang daloy ng dugo ay napupunta sa tiyan para tulungan ang panunaw. At ang tibok ng inyong puso ay maaaring bahagyang tumaas. Lahat ng ito ay nagpapahirap para sa inyong katawan na mag-relax. Ito ang dahilan kung bakit maaari ninyong maramdaman na mabigat ang inyong tiyan. Mapansin na mas mabilis ang tibok ng inyong puso, mahirapang huminga ng malalim, at mauwi sa paghiga sa kama ng ilang oras na hindi makatulog. Kung ang pagkain ay mamantika, maanghang o mahirap tunawin, maaari rin kayong makaranas ng kabag, heartburn o kahit na bahagyang acid reflux na gumigising sa inyo sa kalagitnaan ng gabi. Higit pa riyan, ang regular na pagkain ng gabi ay maaaring makalito sa inyong internal body clock. Sa halip na maghanda para maglabas ng melatonin para sa pagtulog, natatanggap ng inyong katawan ang mensahe na kailangan nitong tunawin ang pagkain. Kaya lumilipat ito sa isang aktibong estado. Kapag nangyayari ito gabi-gabi, ang inyong natural na pakiramdam ng pagkaantok ay nagsisimulang maglaho. Mas huli nang dumarating ang tulog at hindi ito gaanong kahimbing o nakakapagpaginhawa. Mayroong isang napakasimpleng solusyon. Subukang kumain ng hapunan bago mag-alas 7 ng gabi at tapusin ito kahit 3 oras bago ang inyong oras ng pagtulog. Ito ay nagbibigay sa inyong digestive system ng sapat na oras upang gawin ang karamihan sa trabaho nito bago kayo humiga. Kung medyo nagugutom kayo mamaya sa gabi, maaari kayong kumain ng kaunting madaling tunawin at pampatulog na pagkain. Isang hinog na saging,
kaunting nilabnaw na oatmeal, isang kutsara ng plain yogurt, o ilang piraso ng walnuts ay maaaring maging magandang pagpipilian. Ang mga pagkaing ito ay hindi lamang banayad sa tiyan, ngunit sinusuportahan din nila ang paggawa ng serotonin. Ang serotonin ang ginagamit ng inyong katawan para gumawa ng melatonin, ang hormone na tumutulong sa inyong makaramdam ng antok. At ang pinakamahalagang bahagi ay panatilihing pari-pareho ang oras ng inyong hapunan. Gustong-gusto ng inyong katawan ang rutina. Kapag sumusunod kayo sa isang regular na schedule, ang tulog ay kadalasang bumabalik ng natural at dahan-dahan. Kung kayo rin po ay medyo huli na kung maghapunan minsan, iwan nyo lang ang salitang gabi sa mga komento. Maaaring matuklasan ninyo ang marami pang iba na tulad ninyo at sama-sama kayong makapagsimula sa paggawa ng maliliit na pagbabago para sa mas mahimbing na tulog. Pagkatapos ng hapunan at patay na ang mga ilaw, nagsisimulang manahimik ang katawan. Ngunit sa katahimikang iyon, may ibang bagay na nagsisimulang maging mas aktibo kaysa dati. Ito ay ang inyong isipan. At minsan, hindi ang inyong katawan ang nagpapanatili sa inyong gising, kundi ang walang tigil na daloy ng mga iniisip na ayaw bumitaw kahit nakapikit na ang inyong mga mata, madilim ang silid, at pagod na ang inyong katawan. Ikatlong pagkakamali, pag-aalala at sobrang pag-iisip bago matulog. Pagkatapos ng edad na 16, maraming tao ang pumapasok sa isang yugto ng buhay kung saan mas kaunti ang social interaction, mas maraming oras sa bahay, at mas maraming tahimik na sandali para magmuni-muni. Isang simpleng pag-uusap mula sa maghapon, isang lumang desisyon, isang maliit na isyu na kinasasangkutan ng inyong mga anak, o kahit isang kalungkutan na hindi ninyo mapangalanan. Alinman sa mga ito ay maaaring maging mga kaisipan na paulit-ulit na bumabalik tuwing gabi. Hindi ito matinding pagkabalisa, ngunit sapat lang ang lakas nito para i-activate ang inyong alert system. Ang utak ay nananatiling bukas, nagmamasid, nagsusuri, at nagbibigay kahulugan ng walang tigil. Ang inyong katawan ay maaaring pagod, ngunit ang inyong isipan ay nagtatrabaho pa rin. Bilang resulta, nahihirapan kayong makatulog o natutulog kayo, ngunit paggising sa umaga ay parang pagod pa rin, na tila hindi nagbigay ng pahinga ang gabi. Ang pattern na ito ay konektado sa isang hormone na tinatawag na cortisol, ang stress hormone. Kapag masyado kayong nag-iisip sa gabi, bahagyang tumataas ang cortisol. Pinipigilan nito ang inyong katawan na pumasok sa isang ganap na relaxed na estado at pinapanatili ang inyong tulog na mababaw at madaling maputol. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang matagal bago makatulog o nagigising sa parehong oras gabi-gabi nang hindi nauunawaan kung bakit. Kaya, paano ninyo matutulungan ang inyong isipan na magpahinga? Ang sagot ay wala sa gamot. Ito ay nasa paglikha ng mga simpleng ritual bago matulog na dahan-dahang nagpapakalma sa utak. Maaari itong maliliit na bagay tulad ng pagsusulat ng ilang linya sa isang journal, paglilista ng mga gawain para bukas sa isang papel, o pakikinig sa malambot na musikang pangmeditasyon sa dilim. Bawat isa sa mga aksyon na ito ay maaaring makatulong na ilipat ang inyong utak mula sa pag-iisip patungo sa pamamahinga. Kung nakahiga na kayo at ang inyong isipan ay ligalig pa rin, subukan ang payong ito. Ituon ang pansin sa inyong paghinga. Pansinin ang pagpasok at paglabas ng hangin. Kapag ibinibigay ninyo ang inyong atensyon sa inyong hininga, ang ibang mga iniisip ay dahan-dahang mawawala. At pinakamahalaga,
maging matiyaga po kayo. Kailangan ng isipan ng oras upang matutong manahimik. Ngunit, kung bibigyan ninyo ang inyong sarili ng isang banayad na rutina gabi-gabi, magsisimulang maunawaan ng inyong utak na ngayon na ang oras para magpahinga, hindi para magpatuloy sa pag-iisip. Ang bahaging ito ay mahalagang tandaan at balikan, lalo na kung madalas kayong nakahiga na gising dahil sa isipang ayaw tumahimik. Ngayon, paano kung pinatay nyo na ang mga ilaw, pinatahimik ang inyong mga iniisip at huminga ng malalim, ngunit hindi pa rin makatulog? Dito na maraming tao ang nagsisimulang malito o kahit medyo mabahala. Ngunit sa mga sandaling iyon, madalas may isang salik na nakakaligtaan. Maaaring ang inyong katawan ay hindi pa sapat ang pagod para makatulog. Hindi ito dahil sa stress. Ito ay dahil hindi sapat ang kilos ng inyong katawan sa maghapon. Ikaapat na pagkakamali, hindi sapat na pagkilos sa maghapon. Naranasan niyo na po ba ang isang araw kung saan halos hindi kayo lumabas ng bahay, ginugol ang halos lahat ng oras sa pagupo, panonood ng telebisyon, pagbabasa ng dyaryo, pagkain ng magagaan na pagkain, at pagkatapos sa gabi ay hindi mapakali at hindi makatulog? Kung oo, maaaring ito na ang tamang panahon upang tingnan ng mas malapitan ang inyong pang-araw-araw na gawain. Pagkatapos ng edad na 60, ang katawan ay nagsisimulang lumipat sa isang energy-saving mode. Mas madali tayong mapagod, umiiwas sa sobrang paglalakad, at nag-aatubiling lumabas kapag sobrang init o sobrang lamig. Ngunit nangangahulugan din iyon na hindi sapat ang nasusunog na enerhiya ng katawan sa maghapon. At pagsapit ng gabi, maaaring hindi kayo makaramdam ng antok dahil hindi pa kailangan ng inyong katawan na magpahinga. Isang mahalagang salik sa isyong ito ay ang pagbaba ng serotonin, isang neurotransmitter na tumutulong sa pag-regulate ng mood at pagsisimula ng sleep cycle. Ang serotonin ay nalilikha kapag dahan-dahan ninyong iginagalaw ang inyong katawan. Lalo na kapag lumalabas kayo, nakakakuha ng natural na sikat ng araw o kahit na regular lang na nag-uuunat. Kung walang sapat na serotonin, ang inyong tulog ay nagiging mas mababaw, mas madaling maantala, at madalas ay nag-iiwan sa inyo ng pakiramdam na pagod kinabukasan nang hindi alam kung bakit. Kaya ang pinakasimpleng bagay na maaari ninyong gawin araw-araw ay bigyan ang inyong katawan ng banayad at tuloy-tuloy na pagkilos. Hindi ninyo kailangang gumawa ng mabibigat na ehersisyo. Maglaan lamang ng 30 minuto ng magaan na aktibidad sa isang araw. Maaari nyo pa itong hatiin sa 3 o 4 na maiikling sesyon. Halimbawa, maglakad ng dahan-dahan sa paligid ng inyong bahay sa umaga. Iunat ang inyong mga braso at binti sa tanghali. Gumawa ng ilang madaling pag-ikot ng balikat o pag-unat ng likod sa hapon. O subukan ang ilang banayad na yoga poses bago matulog. Narito po ang isang kapaki-pakinabang na tip. Ang pinakamagandang oras para kumilos ay sa hapon, sa pagitan ng alas 4 at alas 6. Ito ang oras kung kailan maganda ang tugon ng inyong katawan sa pagkilos at nagsisimula itong lumipat patungo sa isang relaxed na estado. Kahit ang 10 o 15 na minutong paglalakad sa sariwang hangin ay makakatulong na i-reset ang inyong internal clock at gawing mas madali para sa inyo na makaramdam ng antok sa tamang oras sa gabi. Wala nang mas susuporta sa malusog na pagtulog kaysa sa isang katawan na sapat lang ang pagod at nakapag-relax sa natural na paraan. Ilang minuto po ba kayo karaniwang kumikilos bawat araw? Huwag po kayong mahiyang ibahagi
ang inyong numero sa mga komento upang matuto rin ang iba mula sa inyo at mapabuti ang kanilang kalusugan kasama ninyo. Kapag ang katawan ay nakakilos sa tamang paraan, kalmado ang isipan, at natapos ang hapunan sa tamang oras, madalas ay kusang bumabalik ang tulog. Walang pilitan, walang pamimilit, isang banayad na pagbabago lamang na nangyayari kapag sinimulan ninyong unawain ang inyong katawan at ayusin ang maliliit na gawi na humuhubog sa inyong araw. Ang mahimbing na tulog ay hindi lamang nagmumula sa mga tableta, herbal na tsaa o malambing na musika. Ang malalim at malusog na tulog ay nagmumula sa kung ano ang ginagawa ninyo sa buong maghapon at minsan mula sa maliliit na bagay na maaaring hindi ninyo napapansin. Ang 4 na pagkakamaling pinag-usapan natin ay maaaring mukhang maliliit. Ngunit kung makikilala ninyo ang mga ito at magsisimulang mag-adjust ngayon, maaari kayong makaramdam ng tunay na pagkakaiba sa loob lamang ng 3 gabi. Maaaring mas madali kayong makatulog, mas mahimbing ang tulog, at magising na may mas malinaw na isipan at mas magaan na kalooban. Hindi ninyo kailangang baguhin lahat ng sabay-sabay. Pumili lamang ng isang gawi na sa tingin ninyo ay pinakamadali para sa inyo at simulan ngayong gabi. Siguro ito ay ang pagpatay ng inyong cellphone 1 oras na mas maaga. Siguro ito ay ang pagpapalit ng inyong hapunan sa isang bagay na mas madaling tunawin o simpleng paglalakad ng ilang ikot sa inyong bakuran bago ang inyong hapunan. Bawat maliit na aksyon ay isang banayad na senyales sa inyong katawan na handa na kayong matulog ng maayos muli. Ang mahalagang aral po rito ay ito: ang ating katawan ay laging nakikipag-usap sa atin. Ang hirap sa pagtulog ay hindi isang parusa ng pagtanda, kundi isang paanyaya na pakinggan natin itong mabuti. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pag-aalaga sa ating mga pang-araw-araw na gawi, maibabalik natin ang natural na biyaya ng mahimbing na pamamahinga. Kung nakatulong po sa inyo ang ating usapan ngayon, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe para hindi ninyo mapalampas ang susunod na banayad na payo. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba tungkol sa kung aling gawi ang una ninyong susubukan. At ibahagi po ninyo ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring nangangailangan din nito.